Ricardo, yan ang pangalan niya. Isang aso, black at white ang kulay. Pero siya ay tinuturing namin na pamilya. 2014, sikat ang isang palabas sa TV na ang probinsyano at ang bida ay si Cardo Dalisay. Kaya ito ay naipangalan sa kanya. Nagsisimula pa lang kami dahil sakto tapos na ako sa kolehiyo. Andito siya sa bahay at ako ay nakipagsapalaran sa Metro Manila. Sa bawat pagbakasyon ko pagbalik dito sa Bicol, andyan siya laging nakabang, kumakawag ang buntot, inaamoy kung ano ang aking dala. Ika nga di niya ako nakalimutan kahit tuta pa lang siya nung unang alis ko. Lumipas ang taon, kasabay niya ang paglaki ng mga anak ng ate ko. Andyan pa rin siya, naging bantay ng bahay, naging bodyguard namin lahat. Paano ba naman sa bawat paglayas at pagbalik namin, lagi siya nakabuntot at minsan ay nauuna sa amin. At titingin pa yan sa mata namin na para bang nangungusap. Dumating ang mga unos, minsan naiwan namin siya. Kami ay lahat nasa Metro Manila. Mataas ang baha noon, akala namin nalunod siya, pero matalino pala at marunong naman ang lumangoy. Mas nauna pa siya pumunta sa mas safe na lugar. During pandemic, buti at di ka naging pasaway kasi stay at home lang tayong lahat. Kalaro mo lagi si Princess kaya hindi boring sa aming tahanan. Natapos ang pandemic, nadumbalik ang lahat sa kayusan. Nagkaroon ng tsansa ang ate ko na makapag-abroad. Ikaw, ito, nararamdaman kong tumatanda ka na. Sa unang pagkawala ng pangin mo at madalas na pagtulog na. Ang bilis ng panahon, pero mas mabilis iyon sa'yo, Cardo. Kaya ayaw na kita palabasin ng bahay kasi alam ko na matanda ka na. Pero mas gusto mo pa rin gumala. Gusto mo pa rin ako pahabulin sa labas pagpapakainin na kita. Ang dami niyang barkada, mapatao man o aso. Paano ba naman ang bait mo? Kilala ka lahat ng taga-Basud. Hindi nangangagat at hindi tumatawag sa kilala. At nag-a-attend pa yan kung sino may handaan dito. Nitong mga nakarang araw, di ako mapakali. Binabantayan kita kasi bakit mahina at minsan ayaw mo na kumain. Titingnan mo lang ako at natutulog ka lang. Huling kain mo na pala yung binigay ko, mahimbing ka na natulog. Kaya hindi kami makapaniwala na wala ka na. Wala na ang kalaro ko at wala na mag-aabang sa akin kahit madaling araw na ako umuwi ng galing sa work. Kahit si mama, naiyak pa rin. Paano ba naman kasi ikaw una niyang tatawagin pagising niya? Wala na rin sa kanya susunod papalengke at pupunta sa simbahan. 11 years na, andyan ka, ikaw na lang ang natira sa mga matatandang aso ng Basud. Na itinuturing namin na isang pamilya at mahal na mahal namin. Pero ngayon wala ka na, tumulay ka na sa Rainbow Bridge. Tulad ng isang teleserye na may katapusan, siya rin ay namaalam na. Dala-dala ang isang alaala at samahan na di malilimutan nitong aming kapamilya na masasabi ko nga na siya ay isa rin na bida.